Hello mga brother, welcome back sa ating channel Motor Gem. At gaya nga ng ipinangako ko sa inyo last time, panibagong do-it-yourself preventive maintenance ang gagawin natin sa araw na ito. Tayo po ay pipinturahan po natin ang ating tambucho ng ating NMAX version 2. Kaya kung ready na kayo, samahan nyo ako. Let's go mga brad! So yan po ang itsura ng ating tambucho. Okay. Almost 2 years na pong hindi nagagalaw ang tambucho natin at kitang-kita po natin ang kalawang. So ganito po ang mangyayari kung hindi po natin aalagaan ang ating pipe at darating po yung time na uubusin ito ng kalawang. At kung hindi rin natin i-maintain, ayan, makikita natin na kalawangin na talaga pati yung dalawang nut sa loob. At napansin ko nga parang isa na lang ang natitira. So bago natin simulan, lagyan muna natin ng WD-40 yung ating mga tornilyo nang sa gayon ay hindi tayo mahirapan. Okay? At advisable po talaga na pag gagalawin natin ang ating tambucho, dapat ay hindi mainit ang ating makina. So yan, kita. Yan po, gaya ng sinabi ko, isa na lang yung natitirang nut sa ating pipe. Kaya importante po talaga yung regular preventive maintenance. So after natin, tanggalin natin yung dalawang tornilyo ng ating heat guard. Gamit po ang ating Allen wrench. At pagkatapos nun, tuturuan ko po kayo ng isang technique na pwede nyong gawin kung kayo lang mag-isa ang gagawa nito. Lalong-lalo na dun sa walang lifter. So, ang gagawin po natin, ibababa po natin yung ating side stand. Pagkatapos niyan, incline po natin yung ating motor. Okay, baba side stand. Make sure na naka-permanent at saka make sure po na flat yung surface ng ating paggagawa para wala pong slide na hindi po magi-skid o magi-slide ang ating motor. Advisable ko din po na pwede natin lagyan ng bato sa harapan sa front tire natin or sa front wheel nang sa gayon ay nakakasigurado tayong walang aksidenteng posibleng mangyari. So yan po, naka-incline na yung motor natin. So pwede na natin tanggalin yung mga tornilyo ng ating tambucho. So una natin gagawin ay yung sa makina. Kailangan po natin ng 12mm socket. Okay. After that, pwede na nating ibalik sa center stand. At ang next nating tatanggalin yung dalawang bolts. Okay. Unahin po natin yung dalawang bolts sa baba. Then after that, pagkatapos nun, ay yung bolt sa taas. Yan. So kung mapapansin natin, kailangan na talaga nating i-maintain. Okay? Sobrang kalawang, dumi, at darating po yung panahon na kakainin po ng kalawang ang ating tambucho. So, panibagong gastos po yun. Gaya niyan, panibagong gastos po ang mangyayari. Okay? Kung hindi po natin ito maaalagaan. Meron pong parang washer. Okay? So, alagaan po na, i-make sure po natin, i-safety po natin ito bago natin
hugasan ang ating motor, ang tambucho or linisan. So, pwede po tayong gumamit ng liha, tubig. Okay? Kung gusto niyo ng may sabon, okay lang. Ang importante po ay matanggal natin yung kalawang sa ating tambucho nang sa gayon ay hindi po tayo magkakaproblema sa huli. Okay, fast forward na po natin mamaya ang video. At yan po ang itsura ng ating tambucho. Okay, malinis, wala na pong kalawang at ready na for the next stage na pipinturahan natin. Kung kung i-compare natin dun sa bagong hindi yung hindi pa natin napipinturahan, sobrang dumi, sobrang daming kalawang. Okay, kaya alagaan po natin ito. At ang gamit po natin ay Samurai High Temp matte black paint. Okay, nabili ko po ito sa Shopee, mga brad. Alright. Okay. So, hindi po ito sponsored ng Samurai, pero I've heard a very good feedback from them, lalo na sa mga gumagamit nito. At direction for use, make sure na malinis ang ating mga surface, walang oil, okay? Kaya mas maigi na malinis talaga. At bago natin gagamitin, syempre kailangan natin i-shake nang sa gayon ay mahalo ang pintura sa loob. So, marami po akong narinig na magandang feedback sa Samurai Paint. Kaya, recommended ko din po ito sa inyo kung kayo magpipintura ng inyong tailpipe. Okay? So, after a few hours, yan na po ang itsura ng ating pipe. Okay, tuyo na rin po yung pintura. Okay, medyo makulimlim nga lang pero kaya pa yan. At ready na para ikabit natin ito sa ating motor. So, ang procedure po natin ay the same procedure kung paano natin tinanggal yung motor. Okay. Yung side stand natin, baba natin yung side stand and incline natin yung ating motor. Okay. At pagkatapos nun, kabit natin yung tambucho. Make sure na nakakabit yung dalawang make sure na yung washer ay naikabit po natin bago natin ikabit ang tambucho. Okay, and at the same time, nakasentro, make sure na nakasentro yung dalawang, naipasok po natin yung dalawang bolts dun sa ating makina. And then, ang una nating ikakabit ay yung tornilyo or yung bolt sa top. Mahaba po itong bolt. Okay, then after that, yung dalawang bolts sa baba ng tambucho. Okay, hindi po kayo magkakamali dahil yung sa taas yung mahaba and then yung dalawa sa baba nito ay the same lang. So, yan po yung original na bolt. Bumili po tayo ng replacement. Hindi naman po siya stainless pero at least
walang kalawang. So, kabit na natin yung dalawang bolts, mga brad, or yung dalawang nuts. Yan. At gagamitan po natin ng 12mm socket. Okay. Again, inuulit ko po sa inyo. Okay. Advice ko lang po na kapag gagalaw po tayo ng mga nuts, bolts, make sure po natin na hindi mainit ang ating makina. Okay. Kasi lumalambot po yung mga bolts pag halimbawa mainit ang ating makina, at yun ang isang mga pinagmumulan ng pagkaputol nito. So after natin higpitan itong dalawang nuts, then balik natin sa center stand yung ating motor. At una nating hihigpitan yun sa taas, and then yung dalawang bolts sa baba. So kung mapapansin nyo, basa po yung motor natin kasi umulan po kanina, kaya hindi po natin ay pagpatuloy yung ating ginagawa. Pero okay lang. Importante matapos natin sa araw na ito. Kung meron po kayong impact wrench, okay lang na gamitin dito sa 3 bolts na nakakabit sa body ng ating motor. Huwag lang po dun sa may makina. Okay. At least makokontrol natin pag hindi tayo gumamit ng impact wrench. So gamit ko po rito ay 14mm, 14mm na socket. Okay. Mas advisable po talaga na gumamit ng socket nang sa gayon ay hindi po ma-damage ang ating mga bolts. So higpitan lang po natin na maigi yung 3 bolts sa body ng ating motor, and then after that yung heat guard ng ating tambucho. Nagpalit po ako ng tornilyo ng ating heat guard. So kung mapapansin nyo, stainless na po yung nilagay ko rito para iwas na rin kalawang, and at the same time malinis tignan. Since nababasa din ito lagi, importante po na stainless yung gagamitin natin. Pero hindi ko namang ibig sabihin na kailangan talaga kayong gumamit ng stainless. Kung may budget lang po kayo, okay po yan. Right. Kung wala naman, okay lang din. Balik natin sa stock yung tornilyo. Pero if you have the budget, para naman sa motor natin to eh. Right? Okay. Pitan lang natin. There you go. Isa pa. Ayan. So, mahigpit na. Ang next natin gagawin, yung dalawang nuts sa may makina natin, mga brad. Okay? Pwede nating lagyan ng WD-40 nang sa gayon ay hindi masyadong kalawangin pagdating ng panahon. At least, merong oil magre-resist ng water kapag basa ang kalsada. So ganyan lang po kasimple mga brad kung paano natin alagaan ang ating motor, lalong-lalo na yung tambucho
ng ating motor. Mas mainam po na every 6 months or every year, i-check po natin yung ating pipe. Check po natin kung may mga kalawang na, nang sa ganoon ay maalagaan natin. Alam natin na ang kalawang ay isa sa mga kalaban, lalong-lalo na ng mga bakal. Kung araw-araw natin ginagamit ang ating motor, as a payback time, alagaan din po natin sila. So, sana po may natutunan kayo sa panibagong do-it-yourself maintenance or preventive maintenance ng ating motorsiklo. At pwede nyo po itong i-share sa mga kaibigan natin nang sa gayon ay matulungan natin sila. At kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click like and subscribe to my channel. At saka click mo na rin po yung notification bell para update ka sa mga videos na ating ginagawa o inilalabas. At don't forget na rin, gaya ng sinabi ko po kanina, share natin ang video natin ito sa ating mga kaibigan nang sa gayon, sa simpleng paraan ay makatulong po tayo sa kanila. Again, maraming salamat po sa inyong suporta sa ating channel. At kung hindi dahil po sa inyo, wala po ang channel na ito. So hanggang sa muli, thank you for watching my channel at ingat po kayo mga brad.